الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. After na purihin namin ang nag-iisang Panginoon, aming ipinababatid sa inyo, Muslim man o hindi, ang kapayapaan. Yun po ang kahulugan ng Assalamu alaikum. Peace be upon you. Ang kapayapaan ay mapa sa inyo. Dahil katotohanan ng Islam ay nagtuturo ng kapayapaan. Yun nga lang, hindi natin ito lubos maunawaan dahil na rin siguro sa marahil, especially sa bansa nating Pilipinas, nahahalata natin ang discrimination na nangyayari, especially sa aming relihiyong Islam. Na nandito kami ngayon, hindi upang hawakan ang inyong mga puso. Dahil katotohanan ang tunay na may hawak niyan, ang nag-iisang Panginoon na siyang lumikha ng ating mga puso. Yun nga lang, bilang isang Muslim, ay aming pinaparating ang aming relihiyon upang maunawaan ng tao kung ano ba ang dahilan kung bakit siya nandito sa mundo. Tayo mga OFW ay dumating dito sa kaharian ng Saudi Arabia upang maghanap buhay. Yun nga lang, hindi natin naunawaan kung ano ba ang dahilan bakit tayo nandito sa mundo. Ang karamihan sa atin siguro marahil ang pagkakaunawa niya, nandito siya sa mundo upang mag-asawa, magpahinga, matulog, o ano pa mang mga pangailangan ng pagiging isang tao. Ngunit hindi niyo ba narinig ang binanggit ng nag-iisang Panginoon sa kanyang huling kapahayagan? Sinabi na nag-iisang Panginoon, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Walang dahilan ng paglikha ko sa mga tao at di mga nakikitang mga nilikha, liban na lamang na sila ay sumamba sa akin. Nandito po ako ngayon sa harap ninyo upang ipaunawa ang tatlong bagay na ito. Na marahil karamihan sa atin, especially sa di nakakaunawa sa Islam, kung bakit ang mga bagay na ito ay nakikita sa mga Muslim. Una, gusto namin ipaunawa sa inyo, ano ba ang dahilan kung bakit ang mga Muslim ay nagpapahaba ng balbas? Ito ba ay tanda na kami ay terorista? Dahil itong pag-unawa ng ilan sa mga kababayan natin. Kami ba ay terorista na gumagawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa? Kami ba ay pumapatay ng taong walang kasalanan? Nagpapahaba ba kami ng balbas upang sabihin na kami ay siga? Hindi po. Kami po mga Muslim ay ginagawang mga bagay na ito bilang pagsunod sa mga propeta noon. Mula kay Adam, kay Noah, kay Ibrahim, Abraham, kay Jesus, at si Muhammad, peace be upon them. Ang lahat ng mga propeta ng ating binanggit, kung ating pong aalamin, mismo sa Biblia, na ang Diyos ay nag-utos na pahabain ang bagay nito. Kaya siguro kung may makikita kayong isang larawan, halimbawa ng tinatawag na Last Supper, makikita natin na ang mga disipulo, especially si Jesus, ay nagpapahaba ng balbas. Nangangulugan lamang ng isang Muslim ay sumusunod sa kung ano ang turo ni Jesus. Kaya sino ba dapat tawaging Kristiyano? Kasi pag sinabing Kristiyano, siya ay sumusunod sa kung anong turo ni Jesus. Pero, tanong natin sa ating mga sarili, tayo ba ay sumunod sa kung ano ang yapak ni Jesus? Pangalawang katanungan,
na gusto nating ipaunawa sa ating mga kababayan ang pagsusuot ng aming kababaihan ng tinatawag na hijab. Ano bang dahilan bakit ang mga Muslim na mga babae nagsusuot ng hijab na kung saan mukha lamang ang makikita mo rito o kaya mata o minsan halos wala ka na makita? Magbigay na lamang po na tayo ng halimbawa. Ang pagsusuot po ng hijab na ito ay tanda ng kalinisan para sa mga Muslim. Dahil ang mga babae namin ay pinangangalagaan namin na higit sa isang ginto, na walang sino man ang pwedeng humawak dito liban sa mga taong kilala niya. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang ama. May isang British na nagtanong sa isang sheikh. Sabi niya, "Sheikh, bakit ang mga kababaihan niyo ay hindi mahawakan ng ibang tao?" Alam niyo ba kung anong sinagot ng sheikh na iyon? Sinabi niya, si Queen Elizabeth ba ay nahahawakan ng mga karaniwang tao? Si Queen Elizabeth ba, lahat ba ng taong nasa harap na ay pwede niyang hawakan? Siyempre, sinagot ng British na iyon, dahil alam niya ang rules and regulations sa London, sabi niya hindi. Sabi ng sheikh na iyon, ganun din ang aming mga kababaihan. Hindi lahat ng lalaki ay pwedeng humawak sa kanya. Dahil ang aming mga kababaihan, sabi nga namin, tulad ng isang ginto, na hindi pwedeng hawakan ng sino man. Ganun namin pinapangalagaan ang mga kababaihan at ito rin ang tanda ng kalinisan ng Islam. Naunawaan po ang unang gusto nating ipaliwanag. Bakit nagpapahaba ang mga Muslim ng balbas? Dahilan sa kami po mga Muslim ay sumusunod sa kung ano ang pinag-uutos ng mga propeta noon. Pangalawa, na bakit ang mga kababaihan namin na nagsusot ng hijab ay upang maipakita o tanda ito ng kalinisan ng aming mga kababaihan. Hindi po ba maganda ng isang babae sa kanyang pagsusuot ng hijab ay isang karespeto sa paningin ng mga kalalakihan? Ano po ba ang maganda sa atin? Ang babaeng pinipintasan dahil sa kanyang damit na pag dumaan dito halos panty at bra na lang ang kulang? Maganda po bang tingnan ng isang babae ay dumadaan sa mga kalalakihan na halos lahat ng mga ito ay pumipintas sa kanya? O ang isang babae na nagsusuot ng mahaba at siya ay nagsasabing dapat niyong igalang? Sa alin po bang bagay ang maganda? Yung babaeng dapat igalang o yung babaeng hindi dapat igalang? Kayo na po ang musga. Pangatlong tanong na gusto nating ipaliwanag dito at marahil ito rin ay itinatanong nyo sa inyong mga sarili kung bakit ito ginagawa ng mga Muslim. At ako na po ang magbibigay sa inyo ng tanong ng iyon at sagot niya. Ang pangatlong tanong na dapat natin ipaunawa sa oras na ito, bakit po ang mga Muslim ay nagpapatira pa sila kung sila ay sumasamba? Bakit po ang mga Muslim, sila po ay nagpapatira pa kung sila ay sumasamba? Kung ating pong bubuklatin ng Biblia, si Jesus nung siya ay ipapako sa krus, ay humingi siya ng tulong sa nag-iisang Diyos. At kung anong ginawa niya nung humingi siya ng tulong sa nag-iisang Diyos? Siya ay nagpatira pa at humingi ng tulong sa Kanya. Ang mga Muslim, kung titingnan natin, kung sila ay humingi ng tulong, o dumating man ang oras ng kanilang pagdarasal, sila ay nagpapatira pa sa kanilang Panginoon. Nangangulugan lamang yan na kaming mga Muslim ay tunay nagmamahal kay Jesucristo dahil lahat ng way ng kanyang buhay ay aming sinusunod. Kaya huwag niyo po sanang sabihin na kami ay Antichrist o Antichrist dahil wala pong katotohanan. Mahal po namin si Jesucristo na higit sa aming mga sarili. Dahil hindi magiging buo ang pananampalataya ng isang Muslim kung hindi niya ibigin ang mga propeta tulad na lamang ni Jesucristo. Yun nga lang ang pagkakaiba natin, mga kababayan, na kami ay ginawa namin si Jesus o pinaniniwalaan namin
na siya ay sugo at alipin na nag-iisang Diyos at hindi isang Panginoon. Dahil ang katotohanan, ang Panginoon ay may apat na katangian na kung saan wala, kung ano man ang mawala sa apat na katangian na ito, nangangulugan lamang ng isang sinasamba hindi totoo. Ano ba ang apat na katangian ng Diyos na dapat natin makilala? Sinabi ng Allah, Kul huwa Allahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, na ang Diyos ay nag-iisa. Nag-iisa. Hindi dalawa, hindi tatlo. Bagkus nag-iisa. Allahu samad. Siya ay ganap. Hindi siya nangangailangan ng tulog, ng antok, o ng pagkain o pahinga. Dahil siya ay ganap. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nanganak at hindi siya pinanganak. Hindi siya nanganak at hindi siya pinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At wala siyang kahalintulad nino man sa kanyang mga nilikha. Na kung ang apat na ito ay hindi natin makita sa ating Panginoon natin sinasamba, katotohanan, mali ang iyong pananampalataya. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.